Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, lagot na. Duterte sumabog sa galit, harapang sinupalpal si Gadon. Namutla, walang magawa, bistado na. Nako, yan po ang mga kababayan, no? Yan po ang ating alamin mula po rito kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Yan, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga ka-review natin mga kababayan. Ano nang nangyayari ngayon kay Gadon mga ka-review ha? Nakilala po natin si Gadon na medyo matapang at may paninindigan sa pag-kontra sa mga kalokohan katiwalian sa gobyerno, di ba? Minsan nga isang beses tinatawag niya pang ang mga ito na bobo. Yan ha. Pero bakit ngayon mga kababayan, mga karibin natin, parang bumabalik sa kanya yung sinasabi niyang mga bobo kayo. So yan mga karibin natin, ito. May papakita po ako sa inyo. Ito, yung video ito is patungkol po ito sa ano. Parang sinisiraan talaga ni Gadon ngayon ng mga Duterte, no? At sinasabi niya na walang pag-asa si VP Sara na manalo sa darating na eleksyon sa 2028. Pero ito, bago po tayo maniwala kay Secretary Gadon, ito mga kababayan, no? Oh. SC, Gadon guilty of gross misconduct. Yan mga kababayan ha, misconduct dahil nga po yan sa nagsinungaling po siya no, sa eto Gadon lied under oath in Sereno impeachment case. Yan mga kababayan, yan, nagsinungaling po si Gadon under oath mga karibin natin. So ganyan po, yan po ang Gadon mga kababayan na nagpapakita sa atin ngayon, yung Secretary of Poverty. Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary po siya, no? Yan. Ang ano lang niya sa eto, hindi nga rin katanggap-tanggap mga kababayan yung kanyang sinasabi sa kahirapan sa Pilipinas eh. Kasi sinasabi niya na ang kahirapan daw sa Pilipinas ay haka-haka lang. Hindi totoo. Imahinasyon lang ng bawat Pilipino ang kahirapan. Grabe no, grabe po yung administrasyong ito. Kasi biruin nyo, si Gadon mga kababayan, nandyan sa sekretary po ito ng administrasyong ito. Pero tingnan nyo naman kung magsalita. May mga bakit ba nga yung administrasyon ito napakarami po ng mga convicted, no? Ito hinatulan na rin ito eh, di ba? O guilty nga eh, guilty po yung hatol kay Gadon. Gross misconduct, nako. Mga kababayan, dapat pa ba nating pakinggan si Gadon? Dapat pa ba tayong maniwala kay Gadon? Gayong isa rin pala siya, no? Kung sa credibility, yung hinahanap niya kasi kay, connect ko lang yung hinahanap niya kaya, no, kaya Morales, yung credibility. Ngayon, ibabalik ko naman ngayon kay Gadon, mga karibin natin, yung hinahanap niyang credibility, no, kay Morales. Ikaw ba, Secretary Gadon, ay may credibility pa para magsalita sa taong bayan? Gayong ikaw po ay guilty, no? For lying under oath. Yan nagsinungaling ka mga kababayan. At hindi lang po yan nadisbar na po ito si Gadon. Eto, pakinggan po natin kung anong sasabihin niya para at least, no, kung tumakbo man itong senador ay alams na mga kababayan. Eto, pakinggan po natin kung paano niya po birahin ng mga Duterte. At yung mga Duterte vloggers at yung mga TV radio host na araw-araw ay tinutuligsa
si Presidente Teka muna ha, nagpaparinig siya. TV radio host. Ano pa yun? SMNI, DCAR. Politiko, vloggers, TV radio host. Naku, parang tinamaan kami ron Tinamaan ng SMNI doon Ikaw talaga gano'n, no? Bongbong Marcos, tinatawag nilang bangag Oh. at drug addict. Oh. Ito ang magpapahamak kay Inday Sara sa 2028. Dahil Bobo! Ay, hindi, tag na yun eh. Di ba doon siya nakilala? Di ba? Kaya Tama, bobo tama. tawag ko. Kasi yan ang ibig niya sabihin. Halimbawa, si PRRD, saan siya nakilala? Tatay Diggs, di ba? Bobo! Hoy, ito si Bobo Gadon. Sinisisi niya ang mga DDS, ang mga vloggers, si Tatay Digong, at saka yung mga broadcaster ng TV at radio. Na araw-araw daw ay tinatawag na bangag si PRRD. Ganun naman pala. Yan naman pala ang paniniwala ni Gadon, mga kababayan. Na dahil po sa laging binibira ng mga vloggers, ng mga Duterte supporters, itong si PBBM at tinatawag na bangag, yan pala ang ikababagsak ni BP Sara sa darating na panahon, mga kababayan. Kung ganun pala, bakit nagagalit ka? Dapat matuwa ka pa, mag-celebrate kayo. Diba? Dahil matatalo na pala si BP Sara. Pero bakit iba po yung nararamdaman? Parang kabado ka habang sinasabi mong di ba? Habang kabado po si Gadon habang sinasabi niyang matatalo si BP Sara, matatalo yan dahil sa inyo. Bakit kabado ka? Dapat you are confident dahil, di ba? Panalo na kayo eh. Yan ang iniisip mo. Yan po ang iyong paniniwala. Di ba? Wala kaming magagawa kung hanggang dyan lang ang paniniwala mo. I see. So ibig sabihin niya, matatalo si Sara because of us. Tayo, kami, kayo mga nanonood. Matatalo si BP Sara dahil sa amin. Tingnan niyo yung nito Tingnan niyo yung analysis nitong mama na ito. Bobo talaga eh. Bobo. Diretso natin. Tingnan muna natin. Sip-sip kasi ito eh. Galit nila ang mga Ilocano, mga Marcos loyalist. Dahil ginalit ang mga Ilocano. Teka muna. Ang dami nyo, no? Hindi ko po inaano mga Ilocano. Ilocano po ako. Ang tatay ko ay pure Ilocano. So I'm 50% Ilocano. So hindi ko po inaano. Pero teka muna. Ang Pilipinas po, hindi lang Ilocano. Marami po ang Bisaya. Marami ang Ilonggo. Marami lahat. Hindi lang Ilocano. Bobo talaga. Mga Waray at mga Ilonggo. Excuse me rin Makiki-excuse po tayo kay Gadon dahil po tayo po ay waray, no? Waray-waray po kami, mga kababayan. Dito po kami sa baluarte ni Romualdez, no? Waray lang Leyte, di ba? Excuse me po, Gadon, hindi rin naman po lahat ng waray, no? Ay sang-ayon sa katunayan nga, marami pong nagagalit na mga waray eh. Bakit po hindi po natupad yung pangako eh? Doon rin kami umaasa, di ba? Kaya hindi mo masasabi. Ngayon kung di ba, linalahat mo yung waray. Waray ako eh. Paano ba yan? Bawas na po ako Bawas na po ako dyan sa binibilang ni Bombo Gadon. Generalize mo eh. Ay siguradong hindi nila iboboto si Sara sakaling tumakbo ito na presidente. Sigurado ka, Gadon? Yan, sa mga waray po na shout out po sa mga waray na nanonood, no? Patunayan nyo nga po kung totoong sinasabi ni Gadon, no? Na matatalo po si BP Sara. At sinusuportahan nyo na po si Gadon, mga kababayan. Don, hindi boboto? Siya mo nakuha yung statistics mong yan. May ipapakita kang proof dyan? Ako may papakita akong proof. Kaya kong pakitaan kayong proof. Mananalo si BP Sara. Mamaya, pakita natin. Sa 2028, malamang na matatalo lamang si Sara. At in fact, kung maglalaban sila ni Lenny o wala,
Mga kababayan, talagang wala na po talaga sa hulog itong si Gadon, no? Simula po naging sekretary ng poverty alleviation, mga karbi natin. Wala na sa hulog. Isipin mo, itatapat niya si Leni Robredo kay BP Sara. Eh, parang pinakain kayo ng alikabok niyan. Di ba? Kahit po sino ang itapat ninyo kay BP Sara, talagang ewan ko ba dito kay Gadon, bakit pinakikinggan pa natin to? Pero at least malaman man lang ng mga kababayan natin, no? Yung pagkatao ni Gadon. At sino ba si Gadon sa administrasyong ito? I think, ano to eh? Ha? Yung tinatawag nilang, yung bang tawag dito? Yung, sige. Aso na lang siguro, aso. Aso po ito ng administrasyong ito. Kapag inutusang tumahol ay tatahol po ito, mga kababayan, ha. Ito ang totoong jukebox, mga kababayan, no? Ito si Gadon ang larawan, ang modelo ng isang jukebox. Dahil hindi po ito magsasalita. Ha? Kasi isipin mo, attorney ka. Dating attorney, dating attorney. Dapat broad ang iyong pag-iisip. Pero dito sa sinasabi ni Gadon, no? Parang nawawala yung logic. Isipin mo na mas mataas pa sa mga sorbi si BP Sara, tapos sasabihin mo matatalo dahil lang sa tinatawag na bangag si PBBM. At hindi pa si BP Sara ang tumatawag nun. Yung mga supporters lang. Ay nako, Gadon. Tama lang talaga. Tama lang talaga, mga kababayan, na hindi po nanalo itong si Gadon, no? Dahil baka maging mabutas po lahat ng batas natin sa sobrang kabobohan. Laki pa si Leni. Maglalaban si Sara at si Leni, matatalo si Sara. Alwan ay matatalo pa rin si Sara. Hindi ako naniniwala dyan. Maglalaban daw.
Ha ha ha!